we still don't know if the presiding officer will cancel tomorrow's hearing if they agree today about that kind of sequence. Posibleng magbago pa ang schedule ng impeachment court sa pagtalakay ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Attorney Reggie Tonggol, spokesperson ng impeachment court, posibleng magkasundo ang magkabilang panig na dinggin ang mga reklamo sa pamamagitan ng article-by-article presentation. Ibig sabihin, sa halip na tapusin muna ng prosecution ang lahat ng reklamo bago magpresenta ng ebidensya ang depensa, maaari nang sagutin agad o magharap ng testigo ang kampo ni VP Sara sa mga paratang sa kanya. Nakakuha na po yung impeachment court today ng manifestation of the House Prosecution Panel. They are agreeing to the presentation of the alternating presentation of the prosecution and the defense on a article-per-article basis. Hindi po yung mauuna yung defense at tatapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa tapos doon pa lang yung depensa magpapresenta. Gayunpaman nilinaw ni Attorney Tonggol na hinihintay pa nila ang tugon at formal na manifestation mula sa kampo ng respondent o ng depensa ukol dito. However, as to the defense po, yung respondent, wala pa po tayong nare-receive na any formal manifestation regarding that matter. So, tomorrow, hindi pa natin alam if the presiding officer will already, kung wari, mag-agree yung depensa o yung respondent. Dagdag ng impeachment court spokesperson, konsiderasyon din naman ito ng presiding officer upang mas madaling masundan ng senator judges ang buong kwento ng bawat artikulo upang hindi na rin magkalituhan o mawala sa koneksyon ang timeline ng mga pangyayari. But as to the impeachment court, syempre parang gusto rin makita ng senator judges the whole picture sa per article. Kaya isa rin sa kinonsideran ni presiding officer when he suggested that to the parties kasi nga baka makalimutan na yung mga naunang article nung current na article na yon. And then when the defense time comes na sila naman yung magpapresent ng ebidensya, baka hindi na natin gaano makonect kasi nga medyo malayo na yung timeline na nangyari. So that's one of the considerations din. Bagamat may mga pagbabagong tinitingnan sa proseso ng pagdinig, tiniyak ng korte na hindi nito maaapektuhan ang kabuuang timeline ng paglilitis. Ayon kay Attorney Tonggol, susundin pa rin ang bilang ng mga araw na hiniling ng bawat panig para sa kanilang presentation. Ngunit binigyang diin ni Attorney Tonggol na hindi maaaring magbotohan agad ang senator judges kapag natapos ng talakayin ang isang article of impeachment. Hindi po, kasi under sa Senate impeachment rules natin, kailangan tapusin po lahat ng articles bago magkaroon ng voting on the final question. And then, only after the presentation of both parties have finished, dun lamang sila magbobotohan on an article-per-article basis. Inaasahang maglalabas ng formal na desisyon ang presiding officer ngayong araw o bukas, depende sa opisyal na tugon ng depensa. Kasunod nito ay maaaring magbago ang schedule ng mga susunod na pagdinig ng Senate Impeachment Court. Ngunit bukas nakatakdang simula ng prosecution ang pagtalakay at pagsusuri sa kanilang witness para sa Article 1 kung saan nakapaloob ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.